Sa dulo ng isang liblib na baryo, kilala ang isang matandang lalaking tinatawag ng lahat na mangkuripot. Hindi dahil siya'y maingay o palading nakikita sa kalsada, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya kailanman naitago, ang pagiging sobrang higpit pagdating sa pera. Sa baryo, kapag may nagtitinda ng sorbetes at may batang humihingi ng piso, iisa lang ang sagot ni Mang Kuripot. Wala akong barya. Sinasabi niya ito ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan kahit kitang-kita ng lahat na may laman ang bulsa niya. May mga batang tumitingin pa sana, umaasang magbabago ang sagot. Pero mabilis niyang iniwas ang tingin, parang walang narinig. Kapag may handaan, siya ang huling dumarating at unang umaalis. Hindi siya nakikipagkwentuhan ng matagal. Uupo siya sa gilid, kukuha ng kaunting pagkain, sapat lang para masabing nakiisa at agad tatayo bago pa may mag-alok ng dagdag. Ayaw niyang masabing nakinabang. Ayaw niyang may maibawas kahit kaunti. Kapag may ambagan, lagi siyang may dahilan. Minsan sasabihing gipit. Minsan sasabihing may pinaglalaanan. Minsan tatawa lang at magsasabing sa susunod na lang. At kapag may humihingi ng tulong, may nagkasakit, may nawalan ng trabaho, may batang walang baon, iisa rin ang sagot niya. Hindi naman ako ang may problema. Lumaki si Mang Kuripot na mahirap. Bata pa lang siya, sanay na siyang mawalan. Nawalan ng ama, nawalan ng pagkain, nawalan ng pagkakataon. May mga panahong mas inuunan niyang tiisin ng gutom kaysa humingi. May mga araw na natutunan niyang itago ang takot sa likod ng katahimikan. Kaya nang tumanda siya, ipinangako niya sa sarili, hindi na ako muling mawawalan. At doon nagsimula ang sobrang pagtitipid. Hanggang sa hindi niya namalayan, ang iniipon niya ay hindi na lang pera, kundi distansya sa ibang tao. Hindi lingid sa baryo ang ugali ni Mang Kuripot. Sa mga kanto, sa ilalim ng puno, sa tabi ng tindahan, may mga bulungang hindi na bago. May pera yan, ayaw lang tumulong, sabi ng ilan. May halong inis. Madamot talaga, dagdag ng iba, sabay iling ng ulo. May mga tumatawa, may mga napapailing, at may mga nananahimik na lang, sanay na sa ganoon. Pero hindi alam ng karamihan, gabi-gabi, bago matulog si Mang Kuripot, binibilang niya ang kanyang ipon paulit-ulit. Hindi dahil masaya siya, hindi dahil mayabang siya, kundi dahil takot siyang bukas wala na naman. Takot na muling bumalik ang pakiramdam ng pagkukulang na matagal na niyang tinatakasan. Isang araw, may namatay sa baryo. Tahimik ang umaga, mabigat ang hangin. Walang-wala ang pamilya. Nagambagan ng lahat, kahit piso, kahit 5 piso. Hindi mahalaga ang halaga. Ang mahalaga, may naiaabot. Lahat, maliban kay Mang Kuripot. Tinignan niya ang sobre. Tinignan niya ang kanyang pitaka. Sandaling huminto ang kamay niya. Parang may hinihintay na lakas ng loob. Pero ibinaba niya ulit ang sobre. Walang laman. Sa gabing iyon, narinig niya ang iyak mula sa kabilang bahay. Mahina sa simula, tapos paulit-ulit. Parang hindi nauubos. Pinikit niya ang mata niya. Sinubukan niyang matulog, pero hindi siya nakatulog. Sa unang pagkakataon, may bumigat sa dibdib niya. Hindi pera, kundi konsensya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, may batang luwapit kay Mang Kuripot. Payat, gusgusin at halatang matagal nang hindi kumakain ng maayos. Naninginig ang boses niya pero pilit na matatag ang tindig. Mang, pwede po bang makahingi kahit konting tulong? May sakit po ang nanay ko. Napahinto si Mang Kuripot. Hindi agad siya sumagot. Tumingin siya sa bata, sa maruruming paa, sa lumang damit, sa matang puno ng pag-asa
napilit itinatago ang takot. Sa loob-loob niya, kung ngayon ako magbibigay, paano kung ako naman ang mangailangan? Isang tanong na matagal na niyang kilala. Isang takot na palagi niyang inuuna. Kaya pinili niya ang mas pamilyar, ang pagtanggi. Pasensya na bata, hindi kita matutulungan. Hindi umiyak ang bata, walang sumbat. Tahimik lang siyang tumango, parang sanay na sa ganitong sagot. At dahan-dahan siyang umalis, hindi lumingon. Pero ang katahimikan ng batang iyon ang mas masakit. Mas mabigat kaysa sigaw, mas mahirap kalimutan kaysa luha. Kinagabihan, binuksan ni Mang Kuripot ang kanyang pitaka. Maraming laman, kumpleto. Pero habang tinititigan niya ang pera, may pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang kulang pa rin. Doon niya unang naramdaman na ang sobrang pag-iipon pwede ring maging uri ng kahirapan. Dumaan ang mga araw. Hindi nagbago agad si Mang Kuripot. Kuripot pa rin siya. Takot pa rin siya. Pero may mga maliliit na bitak na sa kanyang puso. Kapag may batang nagugutom, napapatingin siya. Kapag may humihingi ng tulong, hindi na siya agad umaalis. Hanggang isang gabi, malakas ang ulan, bumaha. Maraming bahay ang napinsala. May mga pamilyang nawala ng masisilungan. Isa sa kanila, ang batang dati niyang tinanggihan. Nakita niya itong nanginginig sa lamig, yakap ang ina. Sa sandaling iyon, hindi na pera ang una niyang naisip, kundi ang tanong na, kung ako ang nasa kalagayan nila, ano ang hihilingin ko? Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang pitaka. Hindi lahat, pero may ibinigay siya. At nang ibigay niya iyon, may luha sa mata niya. Hindi dahil nabawasan ng pera, kundi dahil may gumaan sa loob niya. Hindi naging biglang mabait si Mang Kuripot. Hindi rin siya naging mapagbigay sa lahat ng oras. Hindi nagbago ang lahat sa isang iglap. Pero natuto siya. Natuto siyang makinig, hindi lang sa salita, kundi sa pangangailangan ng iba. Natuto siyang tumulong kahit kaunti lang, kahit hindi napapansin. At unti-unti, natuto siyang magbukas ng palad at puso. Hindi siya naging perpekto. May mga araw pa ring nagdadalawang isip siya. May mga sandaling bumabalik ang takot na mawalan. Pero ngayon, mas pinipili na niyang umunawa kaysa umiwas. Sa huli, hindi siya yumaman sa pera. Hindi rin dumami ang kanyang ari-arian. Pero yumaman siya sa respeto ng mga tao, sa katahimikan ng paligid, sa kapayapaan ng loob na matagal niyang hindi naranasan. At doon niya naintindihan ang isang simpleng katotohanan. Ang sobrang pagtitipid pwedeng magnakaw ng pagkatao, pero ang pagbibigay, kahit kaunti, ay kayamanang hindi nauubos. Hindi masama ang mag-ipon, pero mas masama ang mag-ipon at kalimutan ng kapwa. Kung may natutunan ka sa kwento ni Mang Kuripot, pwede bang manhingi ng like at samahan mo na rin ang subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral at i-share ito sa taong kailanang makarinig ng paalala na minsan ang tunay na yaman ay hindi nasa pitaka, kundi nasa puso.